sa Galatians chapter 5. Hindi ko na po babasahin po sa inyo ang bawat isa. Subaybayan po natin ito. Sa umagang po ito ay tatalakayan po natin na may pinamagandang stand firm on your freedom. Noong nakarang po Wednesday ay ito po ay pangilan na 150 years anniversary ng freedom o kalayaan na tinatamasa ng ating bansa. Makikita po natin kung nag-aaral po tayo ng history for 300 years more, tayo po ay nasa ilalim ng pamumuno o pamamahala ng mga Spanish at bumalik po yung American at bumalik po yung Japanese, no? At bumalik po ang isang dictator na for 20 years ay tunay na namayani sa ating bayan. Ay isang napakahalaga po ay sa bawat mga yugto ng istorya o ng history ng ating bansa ay upang makamit ang kalayaan nito ay mayroong isinasakripisyong buhay. Ang kalayaan po ay isang pinakamahalaga o mahalagang tunay na mararanasan ng isang bayan, ng isang bansa at ng isang tao. Kaya nga po pinagbubuhisan ito ng buhay. Hindi po pinanghihinayangin ng tao na pagbuhisan ang buhay na ito. At sa ating pong pag-aaralan ngayon sa Galatians, in this passage, ay ini-encourage po ni Pablo ang mga taga-Galatian o ang iglesia sa Galatia na sila ay tumayong matatag sa kanilang kalayaan na naranasan. Ang Galatian po ay tinawag na Magna Carta of Christian Liberty. Ang Magna Carta po ayon po sa World Wave ay ibig pong sabihin po ay isang royal charter of political rights given to rebellious English baron by King John in 1215. At ayon po sa dictionary.com, ang Magna Carta daw po ay a document or piece of legislation that serve as a guarantee of basic rights. Kaya naririnig po siguro natin ngayon sa ating gobyerno pag sinasawag ng Magna Carta of teacher. Ibig sabihin, yung mga basic rights nila, nakautala po doon. Nakaraan po na hindi pinirmahan ni Presidente po yung Magna Carta for the poor. Na ibig sabihin, yung mga karapatan, naka-embodied po doon. Yung ng isang mahirap. Ganun din po, pag tinawag po natin yung Galatian, ng Magna Carta of Christian Liberty, dito po natin makikita ang mga kalayaan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At yung Galatian po ay dito po diniscuss ni Pablo yung tungkol sa bondage and freedom we have in Christ. Kaya maganda po mapag-aralan muli ito. Ang ibig ko sabihin kasi na stand firm is to offer resistance to somebody or to something. To resist, to refuse to break down, refuse to abandon one's opinion or belief. Sa po sa Tagalog, ang ibig po sabihin nung starting, tumatag, magpakatatag, huwag matinag, huwag makilo, huwag magalaw sa iyong kinatatayuan. Ipaglaban mo ang iyong karapatan. Ipaglaban mo yung kalayaan na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Pag sinabi pong standing firm for your freedom, you need to understand three things. Unang-una po ay, first, the freedom you have in Christ. Kailangan maunawaan po natin, ano po ba yung kalayaan na natanggap natin sa ating Panginoon? Bakit pa sinasabi sa atin na tayo malaya na? Saan ba? Ano ba yung kalayaan na ito na kailangan ipaglaban natin? Ano ba yung kalayaan na ito na kailangan tumatag tayo at huwag tayong matinag upang ito ay hindi maagaw sa atin? Unang-una, freedom from the law of Moses. Ito po yung primary concern ni Pablo nung isunulat niya yung epistle na ito. Okay, buksan po natin ang ating Biblia. Wala po tayong makikita sa screen ngayon.
sa Galatians chapter 2, verse 15 to 16. Ang sabi po rito, bagamat kami ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentil, alam namin ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Jesucristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Listen, church. Ang sabi po rito ay hindi dahil sa mga gawa, kung hindi dahil kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat tao hindi mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Manuwanan po, no? Ito po yung gusto niyang bigyan ng diin at tinatalakay niya po ng una na ang tao po ay nagkakaroon ng kalayaan, nagkakaroon ng kaligtasan, nagkakaroon ng pagkikipagkaisa sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Kaya sabi nyo, hindi kami katulad ng mga hentil. No? Alam po natin, ang Hudyo ay chosen people. Alam natin sila ay bayan ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, bagamat kami ipinanganak na Hudyo at hindi makasalamang hentil, nalalaman namin. Sabi niya, alam namin ang mga tao ay ipinawawalang sala dahil di pinawawalang sala dahil sa pananalig sa kautusan. Kundi sabi niya, alam nila na ang tao ay pinawawalang sala sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At yung first chapter po ng Galatians ay tinalakay niya po ito, no? Na tayo o mga Hudyo ay nagkakaroon ng pagkikipagkaisa o ang mga Hudyo ay hindi na kailangan obligado na tunay na sumunod o yung tuntunin na ginawa ni Moses sa pamamagitan ng law of Moses ay kanilang sundin upang sila ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Pangalawa, na dapat po natin mangunawaan, freedom from the bondage of sin. Freedom from the bondage of sin. Sa Galatians chapter 2, verse 16 to 17 ay may sinasabi po siyang ganito. Galatians chapter 2, verse 16 to 17. Okay. Sabi po rito, sa 16, yun, okay. Nananalig din kami kay Kristo upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtubad sa kautusan, sapagkat ang tao ay di nawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Verse 17. Ngunit kung kami nagsisikap na papawalang sala sa pamamagitan ng pagkipagkaisa kay Kristo ay matatagpuang makasalanan tulad ng mga hentil, nangangahulugan bang tagapagtaguyod ng kasalanan si Kristo? Hindi. No? Sabi nga gano'n, no? Yung justification by faith. No? God declared each and every one of us not guilty, hindi dahil sa ating pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa kamatayan ng ating Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Ang Panginoon po ay nagsalita tungkol sa pag-deliver po sa atin o pagpapalaya sa atin sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. Doon po sa John chapter 8, verse 34 and 36. John chapter 8, verse 34 to 36. Okay, sabi po sa 34, kapag kayo pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Sa verse 36%. 34 sabi po ay, tumagot si Jesus, tandaan nyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. At sabi niya sa verse 36, kapag kayo pinalaya ng anak, tunay na kayong malaya. No? Kung tayo gumagawa ng kasalanan, tayo ay alipin ng kasalanan. No? Tayo ay talikala sa kasalanan. At tayo po ay pinalalaya ng ating Panginoon
sa kasalanang ito. No? At yung ating guilty feeling at yung kapangyarihan ng kasalanan ay hindi na nakakapaymayani sa buhay ng bawat isang Kristiyano. Pangatlo, freedom from the tradition of men. Ang ating po Panginoon nagsalita po kung gaano kapanganib, no? Na yung human tradition ay maging bahagi o makapasok sa loob ng iglesia. Ang sabi niya po sa Mateo, chapter 15, verse 3 to 9, babasahin lang po natin ang bilis. Mateo chapter 15, verse 3 to 9, sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Inuutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay hain sa Diyos, hindi na ninyo kailangan igalang ang kanyang ama. Dahil ang inyong minanang turo, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, mga mapag-ibabaw. Tama ang hula na Isaiah tungkol sa inyo. Paggalang na handog sa akin ng bayan ay pang-ibabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubungan. Papulit pagsambang ginagawa ni walang kabuluhan, ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Yung po yung mabigat po doon eh. Kasi sabi nga po, honor your mother. Ang sabi po nila, kasi dahil yung honor mo at yung mga nanay mo ay dapat mong kalingamain, ang sinasabi po na yung itutulong nila sa kanilang ama't ima ay korban. Inaayin nila sa Diyos. So nililigtas nila yung kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-aahain, no? Pagbibigay sa Panginoon yung dapat na ito ay maging bahagi ng kanilang pagturo sa kanilang mga magulang. Ay sabi, bakit yung mga minanang turo ninyo? Ang parang sinasabi yung turo ng Diyos. Ito po yung mga tradisyon na minsan ay pumapasok sa iglesia, nagiging isang turo at aral na sinasabi na nagaling sa ating Panginoon. Kaya kailangan po, manayanan po tayo doon sa mga tradisyon, mga sinasabing, ano po yun, mga pamahain. Hello, sino po yung maraming pamahain dito? Na bawal magwalis sa gabi. Dahil pinalalabas nyo daw yung swerte. Di ba? Kaya iniipon ng basura. Di ba? Bawal daw, baka mga pagtawid may tumatawid na itim na pusa, kailangan huwag ka muna tumawid. Baka ka madisgrasya. Di po ba? So, bawal daw magbayad ng utang sa gabi. Kaya hindi na nagbabayad ng utang. Ay, bawal na, no? Sabi nga po, kita yung sa Galatians chapter 4, verse 8-11. Diniscuss niya po ito. Isa-isa po natin. Chapter 4, verse 8 and 11. Ang sabi niya, nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayon nakikilala ninyo ang Diyos, ang dapat ko pa nga sabihin ngayon, makikilala na kayo ng Diyos. Bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ipinangingilin ninyo mga araw, mga buwan, mga panahon, mga panapanahon at mga taon. No? Sabi niya, nangangamba akong baka ako'y nagpapagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo. Sabi niya, yung mga panapanahon. Sa Colossus, sabi niya rin po sa sulat niya po rito, chapter 2, verse 20 to 23, ang sabi niya, mamamatay na yung kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong nag-ahari ng sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag ihipon niyon? Ang mga utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila nga nakakabuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nila ay nagpapakababa at pananakit sa katawan, ngunit ito'y hindi nakapapigil na sa pagmamalabis ng laman.
Pinalaya na tayo ng ating Panginoon dyan. Sa mga tradisyon, sa mga pamahiin, sa mga bagay na pinagbabawal. Bawal ito, bawal noon, bawal kumain ng ganito, bawal kang pumunta ng ganito. Hindi po meron tayong kalayaan na dapat nating maunawan, na dapat nating bantayan, na dapat nating tayuan na mayroong katatagan sa ating pananampalataya. Hindi yung pagka may narinig na ibang aral, dampot ng dampo. Pang-apat, freedom from the work of the flesh. Tayo po ay malaya na sa mga gawa at dapat ginagawa, ang mga hindi dapat na ginagawa ng ating laman. Tayo po ay pinalalahanan ng ating Panginoon tungkol po dito sa Marcos 7:20 hanggang 23. Marcos 7:20 hanggang 23. Ang sabi ng ating Panginoon, nagpapatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya at nakipakiapi, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggi, panlinampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng nanggagaling sa pusong tao at siyang nagpaparumi sa kanya. At ang sabi po ni Pablo sa Colosas, chapter 2, verse 20 to 23. Galatians chapter 5. Sorry. Galatians chapter 5, verse 17 to 21. Ang sabi ni Pablo, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman, magkalaban ng dalawang ito, kaya hindi magagawa ang ibig mong gawin. Kung kayo'y pinapatubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, kalimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakamihan, pagkahaba-bahagi, pagkakampi-kampi, at pagkainggi, paglalasing, walang taros na pagsasaya, sa iba pang tulad nito, binabalaan ko kayong tulad nung una, hindi tatanggapin ng karen ng Diyos ang mga gumagawa ng ganong mga bagay. Sa mga ganitong mga kalayan, sa mga ganitong mga kasalanan, tayo po ay binibigyan ng kalayaan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang sabi po ni John Stott, pinaliwanag niya po ito, hindi daw po ito isang kalayaan na upang gawin natin ang lahat ng nais nating gawin, kundi ito isang kalayaan sa ating sarili upang tayo makapamuhay ng mayroong responsibilidad at pag-ibig sa Diyos at sa ibang tao. Ito po yung ibig natin pala. Maunawaan natin, ano bang meron tayong kalayaan sa ating Panginoon? Ano ba yung dapat natin tayuan at paniwalaan at maging matatag? Studying for freedom, you need to understand what are at stake. Kailangan maunawaan natin ano ba yung nakataya dito. Kung mawawala tayo at susunod tayo sa kautusan, ano po ba yung mawawala sa atin? Meron po ba? Yung sasabihin, palagi ko, Pasko, wala naman, okay lang. No? Kailangan natin na may naka-stake dito. Kung sakaling sumunod tayo sa kautusan, ano ba yung mawawala sa atin? Unang-una, Christ is no benefit to you. Nawawala ng halaga si Kristo sa iyo. Pinawawalan halaga mo si Kristo. Pinawawalan halaga mo
ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. No? Ang sabi po ni Pablo, sa Galatians chapter 5 verse 2, basahin ko po sa inyo sa English translation. Kasi maganda po siya sa mark my word. I, Paul, tell you, if you let yourself to be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Kaya sabi niya, tandaan ninyo, isasabihin ko sa inyo, kung kayo magpapailalim sa circumcision, kung kayo ay mag-undergo ng circumcision, winawalang halaga ninyo si Kristo. Hello, church. Kung tayo po'y magpapailalim sa batas, sa mga tradisyon, at sa mga lahat ng pinalaya tayo ng ating Panginoon, winawalang halaga natin ang ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus ang Kalbaryo. Hindi po pwede kailanman yung equation na Christ plus obedience to law equal salvation. Ang ibig pong sabihin, tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon, no? Upang tayo ay magkaroon ng kalayaan totally. Sasabi po doon, kung sila daw po ay magpapatuli, pinag-usapan po kasi hindi tinatanggap ng mga Hudyo, yung mga hintil, na sila ay makapasok sa iglesia at tawaging brothers at sila ay kilalanin nakaisa sa ating Panginoon kung hindi sila magpapatuloy. Kaya kailangan magpatuloy mo sila. Ito po yung issue dito. No? Hindi po ito isang minor thing. Siguro sabihin na, kung magpatuloy ako. No? Kung sila ay nagpatuloy, ibig sabihin, winawalang halaga nila ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. No? Hindi po minor issue po ito. Para sabihin natin, pasto, papatuloy nga, maganda na yun, matuli sila. Yung mga tao nga ngayon, tinutuli. No? Pero hindi nyo po maunawaan lubos na ito, hanggat hindi nyo maunawaan, ano po ba yung pagtutuli? Yung pagtutuli po ito, isang covenant ng Panginoon, no, kay Abraham. Nung ipinangako niya yung mga bagay na ipinangako ito, ang sabi, ang covenant ko sa iyo ay magiging tanda nito ay tutuliin mo ang lahat ng mga lalaki sa iyong household. Hanggang pati yung mga alipin. Isang covenant. No? At ito po ay ginagawang issue ng mga early Christian na Hudyo sa mga Hentil. Kailangan magpatuloy kayo, no? Para kayo ay makabilang sa bayan ng Diyos. At ito po yung nilalabanan ni Pablo. Kaya sabi niya, hindi, kung magpapatuloy kayo, winawalang halaga nyo yung kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil parang hindi kumpleto. Okay, I will give you an illustration. Listen to this. Sino po yung mahilig sa basketball? Ano po ba score na yun? Tuto na ngayon, ha? Okay. Kung halimbawa po, fan ka ni Michael Jordan, at ibinigay po sa iyo ni Michael Jordan na may pirma yung bola na ginamit ng huling championship na makamit nila, no? Nung siya ay nasa Miami Heat pa. Ang magaling si Michael Jordan. Sa Bulls, alam na alam, ano? Nakalimutan po sila ng championship ring, di po ba? Ibinigay siya yung pinirmahan niya. At nilagay doon po Pastor Dante. Love Michael Jordan. Binigay po sa kanya. And after so many years, alam niya, napakahalaga nun, di po ba? Parang sabihin natin yung pirma ni Michael Jordan, mahalaga yung ginawa niyang pagpirma sa basketball po noon. At for so many years, si Pastor Dante parang, wow, siguro malaki na halaga nito. Malaki na halaga nitong nung bola na ito. Pirma kaya ni Michael Jordan yan. Napansin niya, medyo faded na yung pirma. Faded na. Nasa isip ni Pastor Dante, hindi na maganda. Medyo hindi na kalos mabasa yung pirma ni Michael Jordan. So ginawa niya po, in-raise niya, unti-unti. Nakamayinat ang in-raise na talaga walang sablay. So palagay niyo po, magiging valuable pa ba yung bola?
Bakit nawala ng value? Pinakailaman na! Ganoon ang sinasabi ni Pablo. Pag kayo pumasok sa circumcision, yung ginawa ng ating Panginoon na pinakailaman ng mga Hudyo, baliwala na! It's already hindi na priceless. No value at all. Naunawain niyo po. Yun po yung sinasabi ni Pablo. Pag pumasok kayo niyan, mawawala ng value. Sabi po ni Paul writes, His finished work cannot be replenished. It can only be destroyed. Ang ginawang ng ating Panginoon, ito ay tapos na at hindi na pwedeng tapusin ni numan. Ang mangyayari lamang, wawasagin nila, sisirain nila yung ginawa ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi po ni William King, no? Siya po ay kailangan siya ay isang perfect Savior o hindi siya or He is no Savior. Kailangan daw maging isang perfectong tagapagligtas o hindi siya tagapagligtas. Pero ang totoo, nung sabihin ng ating Panginoon, it is finished, wala nang pwedeng idagdag ang tao sa ginawa ni Kristo. Ano po ba yung nakatayak dito? We become debtor to entire law. Hindi lang po nawawala halaga yung ginawa ng ating Panginoon, kung hindi nagiging alipin tayo ng batas. Sa buong batas, kailangan na ito ay gawin natin. Tingnan nyo, sabi ko sa Galatians chapter 3. Chapter 5, verse 3. Sinabi ko sa inyo, sa sino mang napapatuli, kailangan sundin nyo ang buong kautusan. Pag ikaw nagpatuli, obligado ka na sundin na ang buong kautusan. Paano po ganito yan? Sino po yung mahilig mag-shopping? Wala, salamat. Walang mahilig mag-shopping sa PMC Marikina. Sino mahilig mag-shopping pag-sale? Ayaw pa rin. Okay, salamat sa Diyos. Wala, ang titipid ng mga taga-Marikina. Okay? Ganito po kasi yan. Pagka kasi po sale, merong buy one, take one. Okay, meron po nauso din ngayon dito, nauso din sa American. Buy one, get 50% sa second na item. Okay? Hindi mo po pwedeng bilhin yung item na nasa 50% not unless na bumili ka muna ng isa. Tama po ba? Isa package din. Hindi po pwede din. Gusto ko yung 50% na lang. Tingnan naman yung 50%. Hindi. Kailangan bumili ka muna. Bago ka magkaroon ng karapatan doon sa 50% on second item. It's a package din. Hindi mo po pwedeng ihiwalay. Naunawain niyo po? Pag tayo, sabi ni Pablo doon, pag kayo nagpatuli, obligado kayong sundin ang buong kautusan. Hello? Tama po ba? Para po yan magpapakasal ka. Pag nagpakasal ka, hindi po pwedeng wala kang biyenan. It's a package. Diba? Ay, ayoko magpapakasal ako pero ayoko ng biyenan. Isa lang po walang biyenan na alam ko ni kinasal dito. Kaya ba si Adan? Tama po ba? Di package yun eh. Di po ba? Parang ganon. Kaya sabi ko, pag nagpatuloy kayo, kailangan kasama, susundin nyo ay yung buong kautusan. Hindi po yung pick and choose tayo. Pipiliin natin kung ating susundin, yan natin, pero hindi po, it's a package din. Pag nagpailalim ulit tayo sa kautusan, susundin ninyo ulit ang buong kautusan. Tingnan mo sabi po ni James, James chapter 2, verse 10. Ang sabi niya po dito, verse 10, nasaan ba na? Ayun. Ang tumutupad sa buong kautusan,
Ngunit lumalabag sa isa ay lumalabag sa lahat. Bigat ano? Ang sabi, tumutupad sa buong kautusan, pero nagkamali kang lumabag sa isa, ay lumalabag sa lahat. Parang nagkasala ka na rin sa mga bagay na iyong ginawa. Meron po yung story na siya sa Camilo II, no? Na siya po ay nabuhay the time na yung Galatian ay sinusulat. One day po, nagbabasa po siya ng Biblia at nabasa po niya sa Ezekiel chapter 18 verse 5 na tumutukoy po sa righteous men, no? Na talagang ginagawa yung just at righteous sa panahon na yun. Nung matapos niya pong itong binasa, siya po ay umiyak na malakas. At ang sabi niya po, only who keeps all the requirements will live, not he keeps only one of them. Sabi niya, ang maliligtas lamang, ang po pwede lamang maligtas, magkaroon ng panibagong buhay, ay yung taong tumutupad sa lahat ng kautusan at hindi yung sumusunod lamang sa isa. It's a package deal. It's either you obey all the full law o ikaw ay mapahamak. Kailangan po natin maunawaan po yun. Po ba? Pangatlo, ano po ba yung stake dito? Ano po yung nakasalalay po dito? You abandon the gospel of grace. Iniiwanan po natin yung grace ng ating Panginoon. Pagka sinabi pong grace, ano? Unfairable merit. Hindi karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat because yung favor na binigay siya ng Panginoon is a grace only. No? Hindi ka karapat-dapat pero ibinigay pa rin siya ng Panginoon. Kita nyo sabi po sa Galatians chapter 5 verse 4. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Pag daw tayo bumalik doon, inaabandonan natin yung habag at awa at biyaya ng ating Panginoon. Sinasubstitute natin yung batas sa grace ng ating Panginoon. Gusto natin i-justify yung ating sarili sa pamamagitan ng ating pagsunod sa batas. No? At ito po yung nagpapahiwalay sa atin, sa Diyos. Bakit? Magkaiba po yung self-justification at grace. Magkaiba po ito. It's either na gawin niyo po isa o iwanan niyo isa. Hindi mo siya po pwedeng pagsamahin, na ibig sabihin. It's either you choose the grace of God or you choose yung pagsunod sa batas. Hindi po pwedeng grace and law. Kaya nga sabi, pag sumunod kayo sa batas, kung yung justification nyo, yung inyong pagiging matuwid ay ayon sa kautusan, iniiwan ninyo. Yung habag na inais ng Panginoon na maranasan ng bawat isa sa atin. Ano po yung alternatibong dapat po natin gawin para hindi po mangyari ito? Sabi po ng Pablo sa Galatians chapter 5 verse 5 to 6. Galatians chapter 5 verse 5 to 6. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakapag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalaga ay pananampalataya, nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ito na yung mahalaga. Ito yung dapat nating tayuan. Ito yung dapat nating ipaglaban ng ating kaligtasan ay ayon sa pananampalataya natin sa ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo at nakikita ito sa ating magawa sa pamamagitan ng ating pag-ibig. Amen po ba? Palapakan nga muna natin ang ating Panginoon. Okay. Pangatlo po, in standing firm for our freedom, you need to reject those who want to enslave you. Sa atin daw pong pagtayo, pagiging matatag, sa ating kalayang natamo, kailangan daw po natin
i-reject, no, labanan yung mga taong gusto muli tayong alipinin. Sabi mo sa Galatians, babasahin ko sa inyo, chapter 5, verse 7 to 12, sabi, mabuti na sana ang inyong ginagawa. Sinong pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi gagawin niya ng Diyos na tumawag sa inyo. Napapaalsa ng kaunting labadura ang buong masa ng arena, anang kasabihan. Dahil sa ating pagkikipasa sa Panginoon, nagtitiwala akong hindi kayo mag-iiba ng pag-iisip tungkol sa bagay na ito. At natitiyak kong parurusahan ng Diyos ang sino mang lumiligalig sa inyo. Mga kapatid, kung talagang ipinangangaral ko na kailangan ng pagtutuli, bakit inuusik pa ako hanggang ngayon? Kung ito'y totoo, hindi na sana katusuran ang aking pangangaral tungkol sa krus. At ang inyong, at yaong mga nanggugol sa inyo ay huwag lang patuloy kung hindi paputol na. Okay. Kung hindi paputol na, yun sabi ni Pablo. Pinibigyan po tayo ng babala ni Pablo doon sa mga false teacher. Binibigyan po tayo ng babala ni Pablo doon sa mga nagtuturo na talagang hindi mga lingkod ng Diyos. No? Mapanganib po ito. May 4 na problema po yung mga taong ito, no, na ginagawa sa mga nananampalataya sa ating Panginoon. Unang-una, they are meddlers. Ibig sabihin, nakikialam yung ating pinakikialaman nila o sinisira nila o winawasak nila yung ating spiritual growth. Kung sanay po kayo na nanonood ng mga track and field, pag tumupuhatag po yan, may mga linya po yan. Tama po? At isang bawal na bawal ay ikat nyo yung space o tinatakbuhan ng isang manlalaro. Kasi pag ikaw ay nag-cut doon, mahihinto siya, yung momentum niya, yung kanyang pagtakbo ay nahihinto din. Nagkakaroon ng abala. At maaaring ikadisgrasya niya at maaaring siya ay mabali o matalisod o what. No? Ganun po yung ginagawa ng mga false teacher. Sabi niya, they're meddler. Pinakikialam na nila. Sabi niya pa sa English, who cut on you? Dati ang ganda ng pagtakbo ninyo, dire-diretso. Pero bakit sino ang bigla na lamang na sumalisi sa inyo at ang inyong spiritual growth, ang inyong pananampalataya ay medyo nagkaroon ng pagkakaiba. Sila po ay nagugulo. Ginugulo ang inyong mga spiritual life. Ginugulo ang inyong pananampalataya. Ginugulo ang inyong pananiwala. At binibigyan nila ito ng ibang mga kahulugan upang tayo magduda sa kalayaan na ating naranasan. Pangalawa, they are not God's messenger. Sabi nga ni Pablo, doon po sa verse 8, hindi yan gagawin ng Diyos na tumawag sa inyo. Ibig ko sabihin, sila po ay hindi naglilingkod sa Diyos. Ang ibig ko sabihin, sila ay mga false teacher. False teacher. Mali. Hindi ayon sa Biblia. Kundi ayon sa kanilang karunungan. Kundi ayon sa kanilang pagpapaliwanag o naisin. Kaya sabi nga natin Panginoon, nang binabalaan tayo sa Matthew chapter 15, verse 9b, sabi nga doon, ang utos ng tao, ang itinuturong utos ng may kapal. Minsan nga po, minsan nag-uusapan ng mga pastor, sabi niya, pagka sinabi kasi ng isang tao, the Lord says, naku, ang bigat na po yun. Pag sinabing ito, ang gusto ng Diyos na gawin mo, grabe na yun. Paano ba? Hindi ka na makakatutol doon. Hindi mo na siya maku-question. Kaya kailangan, pag-aralan mo yung Biblia, totoo nga ba, yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya pagka gusto po sa ng isang lingkod na kunyari ninyo, maputol yung argumento at usapan, ito yung sinasabi ng Diyos. Wala. Diba? Eh sabi ni Pablo, hindi gagawin ng Diyos na tumawag na sa inyo. They're not God's messenger. They're false teacher. Okay, tingnan niyo po. Binabalaan po tayo ni Pablo tungkol
dito. Ang sabi po sa 1 Timothy, verse 1 and 2, no? Ito sabi ni Pablo kay Timoteo. Sabi niya, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Iiwan ng ilan ng pananampalataya, susundin nila ang mandarayang Espiritu at mga aral ng Diablo. Dahil sa panininlang ng mga sinungaling, ang mga budhi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Grabe, no? Dadayain nila ang mga tao. Masabi niya kay Titus, sa sulat niya, kay Titus chapter 1 verse 2. Tito 1, 10 hanggang 11. Ang sabi niya po rito, marami ang nag-iimaksik laban sa aral na ito at tinadaya ang iba sa pamagitan ng mga salitang walang kabuluhan. Karamihan sa gumagawa nito ay galing sa Judaismo. Kailangan pigilin sila sa kanilang ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga sambayan. Kumita lang ng salapi ay nagtuturo sila ng mga bagay na di dapat ituro. Di po ba? Ano po yung dapat natin gawin? Pag nakikita po natin na mali yung aral na ginagawa nila o sinasabi po nila na hindi po ito yung aral ng gospel, makikinig na lang po ba tayo? Alam mo, sabi nga po ni John, susulat niya sa 2 John, no? Ganito po yung sabi. Ano po yung dapat natin gawin po sa mga nagtuturo ng hindi tunay na gospel? Sa 9 and 10, isang chapter lang naman kasi yan eh. Sa 9 and 10, sabi, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinanahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Listen, church. So verse 10, sino man dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Go! Pag mali, huwag na kayo makapag-diskusyon. No? Huwag na nyo nang patuloyin. Alam nyo na, mali. Huwag na kayong makinig. Miski anong galing niya pa magsalita. Manatili kang matatag sa iyong pananampalataya. May warning na po tayo. Kailangan po natin magpakatatag. Kailangan natin magpakatalino. Ano ba yung nakasalalay po dito? No, ano na po ba yung mga ginagawa ng mga taong ito sa ating pananampalataya? Hindi lang po sila namihibasok at yung ating spiritual growth ay hinahadlangan nila. Hindi lang po sila ay hindi mga mensahero ng Diyos, kundi they contaminate the gospel. They contaminate the gospel. Sabi nga po ito sa Galatians chapter 5 verse 9, a little yeast, ito ba? Ay nagpapaalsa ng tinapay. Di ba? Gusto po natin maalsa. Ano po ba yung ginagawa ng mga panadero? Nga ba? Yeast yung ginagawa nila, di ba? Para umalsa. Sa ibaliit, konti na lagyan mo ng yeast, aalsa po ito. Ganun din po, ibig sabihin, yung mga taong ito ay kinokontamina din na. So yung pinapaalsa, pinalalaki nila sa proportion na yung tunay na turo't aral ay hindi natin nakikita. Ini-introduce nila yung mga false doctrine. Kaya nga po importante na maunawaan natin yung doktrina ng church. Hello? Kaya kapag sinasabi niyo, hoy, alam mo ba mga batid, mali yung turo ng pastor niyo doon. Si Kristo tao lang, uy. Hindi niya, sige, pasahin mo nga sa ganito. Hindi po ba? Ay, oo nga, no. Hindi sinasabi ni pastor yan, Kaya mahalaga po yun. Sa mga darating po mga araw ay mag-aaral po tayo tungkol sa mga doktrina, sa mga cell group po. No? Para lalo tayong tumatag. No? Pero, ano po ang sabi ni Pablo sa mga taong na nagpapahayag ng maling doktrina ito? Sa Galatians chapter 1,
verse 6 to 8, may sinabi po siya ganito. Kung buti ba sa atin, wow! Sa Galatians chapter 1, verse 6, hanggang 8, sabi niya, nagtataka ako kung bakit kay dalingin yung tiniligdan ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa iba't ibang mabuting balita. Ang totoo, walang ibang mabuting balita. Lamang, may mga nandidigalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Verse 8, listen church, maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin. Ano po sabi ni Pablo? Pagkasumpain siya. Kaya mahalaga po, alam natin yung doktrina. Nakikita natin na mali na po yung tinuturo nila sa atin. Minsan, magbubukas tayo ng TV, ng radio, makikinig tayo. Ay, ang galing niya magsalita. Pero hindi natin alam. Ibang mabuting balita ang dinadala sa atin. Sabi nga na Papa, wala nga ibang mabuting balita maliban sa balitang sinasabi namin sa iyo. At kung meron man, nagtuturo ng iba, na iba sa itinuturo namin, maski sa mga, miski ako, miski ang anghel ang bumaba dito, at ituro sa inyo, at hindi naaayon sa salita ng ating Panginoon, pagkasumpain siya. Mabigat po yun Kahit tayo kasi minsan, narinig lang natin magaling, sige, okay lang. Kaya nga iba sasabihin, wala naman kasi magagaling na pastor sa PMC. Ito, pagtayo pa lang, talaga naman makikita mo agad ang galing talaga. Sa kilos pa lang, sa forma pa lang, pag nagsalita, talaga ang galing-galing. Hindi pa galingan ang labanan po dito. Ang labanan dito, yung katotohanan na merong isa lamang mabuting balita. Yan ang ginawa ng ating Panginoon, na si Kristo'y namatay, si Kristo'y nalibing, si Kristo'y muling bumawa sa mga patay upang siguruhin ang inyong kaligtasan. Na sa kamatayan ng ating Panginoon may kapatawaran. Yun ang mabuting balita. Na sa kabila ng iyong mga kasalanan ay may kapatawaran. Yun ang mabuting balita. They contaminate the gospel. Pangapat, they misrepresent Paul. Yung sinasabi, okay na kayo, Paul yan. Nakarinig na ba kayo mga ganun? Okay na yan. Kaya sabi ni Pablo, sa kanyang sulat sa chapter 5, verse 11 and 12, ang sabi niya, mga kapatid, kung talagang ipinangangaral ko na kailangan ng pagtutuli, bakit inuusik pa ako hanggang ngayon? Kung ito totoo, hindi na sana katitusuran ang aking pangangaral tungkol sa krus. At yung mga nanggugulo sa inyo ay huwag lamang patuloy, kundi paputol na. Kami ako totoong okay na sa akin yung pagtutuli. Kung totoong okay lang, tinanggap ko na yan, dahil sana wala na nagagalit sa aking Hudyo. Dahil sana hindi na ako pinapersecute yan. Stand firm. Sa ating pananampalataya, lagi niyong pong tatandaan na tayo po ay binigyan ng kalayaan ng ating Panginoon upang manatiling malaya. Pero meron lang po akong babala sa inyo. No? Hindi pala ako ang Biblia. May sinasabi po dito na kailangan bigyan din po natin ng mabigat na pansin upang hindi tayo madaya ng ating kaway. Sabi po sa Roma, chapter 6, verse 1 and 2. Mga taga-Roma 6, 1 hanggang 12. Ang sabi po dito, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi! Sabi po ni Pablo, tayo patay na sa kasalanan. Kaya hindi
namuhay sa pagkakasala. Church, ito po yung nais iparating po sa inyo. Bagamat meron tayong kalayaan, bagamat tayo pinalaya ng ating Panginoon, ang sabi na magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang lalong sumagana ang biyaya ng Diyos? Hindi! Patay ka na doon! Wala ka ng gana doon! Wala na yung naisin mo doon, patay ka na eh. Kailan ka ba nakakita ng patay na makakita ng pagkain, bumangon at kumain? Miski nadalhin pa sa Vikings yung patay na yan, hindi kakain yan. Tatakbuhan na yung mga tao doon. Hindi po ba? Pangalawa, sa Galatians chapter 5 verse 13, para po maunawaan natin. At sabi po dito, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Yun po yung mensahe ng Diyos para po sa atin. Stand firm sa ating pong kalayaan. Beware. No. Huwag po natin gamitin yung kalayaan na ito upang gamitin para sa layaw ng ating katawan. Ang sabi nga po, natatapos daw po ang karapatan ng isang tao pag tinutuntungan niya na yung karapatan ng ibang tao. Hindi po nais ng Panginoon na malaya kayo. Hindi ibig sabihin ng Diyos sinabi na malaya kaya nagawin ang iyong gagawin. Kaya nga po sa hapong sa umaga pong ito, maganda po yung tunay na maranasan natin yung kalayaan na ito. Wala tayong guilty feelings sa mga bagay. Kahit kung nakay ito.